Sa pagkakaroon ng Dekreto Plusi at posible nga na napakaraming stranyeri ang pumasok dito sa bansang Italia, marami ang nababahala kung paano pa sila makakahanap ng trabaho. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Kung dati ay mahirap maghanap ng trabaho dito sa Italia, ngayon po hindi na masyado. Dahil na rin sa social media. May mga grupo po dito ng mga Pilipino at sila po ay mayroong mga Facebook page. Sa Facebook page nila makikita nyo na nangangailangan sila ng trabahador sa tourism, sa agriculture, o housekeeper, o caregiver. Dito po ay may iba't ibang grupo ng mga Pilipino na nagbibigay ng impormasyon patungkol nga sa mga trabaho. Meron po sa Roma at meron din po dito sa Milano. Depende po yan kung saan kayo malapit na makikita ninyo sa kanila yung pinopost. Yan pong mga yan ay legit. Sadya po silang nagbibigay ng trabaho. Posible po na agency itong mga ito. Hawak sila ng agency o sila mismo ang may-ari ng agency. Pero ang importante, pagdating nyo dito sa Italia, hindi kayo zero sa trabaho. Sa mga pinopost po nila, makikita nyo diyan kung magkano ang sweldo, pati na rin kung gaano kahaba ang oras ng inyong trabaho. Katunayan, maraming mga Pilipino dito sa Milano, andyan nag-a-apply. Sa katunayan, yung trabaho ng aking asawa, dyan din lang niya nakuha sa mga nagpo-post sa Facebook, sa mga Pinoy Jobs in Milan, mga Filipino groups in Milan, Filipino groups in Italy. Sa mga ganyan lang niya nakuha. Tinawagan niya yung numero na nakita niya sa Facebook at pagkatapos in-interview agad siya, which is agency. Pinakuha siya ng medical certificate sa clinic na itinuro ng agency. Ngayon halos 1 taon na siya nagtatrabaho dun sa ibinigay ng agency sa kanya. At yun ay Impresa di Polizia. Kumbaga, marami silang Pilipino na magkakasama na doon nagtatrabaho sa isang building. Maaaring ang trabaho sa isang Impresa di Polizia ay hindi kasing laki ng mga nakikita nyong sinusweldo ng iba dito sa Italia, no? Pero ang importante, hindi kayo zero sa trabaho. At ang pinaka-importante pa doon, may magbabayad ng inyong contributi. Halimbawa kayo ay pumasok dito sa Italia gamit ang Dekreto Plusi, which is, alam naman natin lahat na hindi lahat ng employer na nakasulat sa dokumento ay hindi yun mismo ang inyong employer. Which is, ginawan lang yun ng paraan para kayo makapasok dito. Na ang totoo, wala rin naman talaga kayong dadatnan na trabaho dito sa Italia. Pagkakataon nyo na yan para makakuha kaagad kayo ng trabaho. Dito naman may mga Impresa di Polizia na hindi kinakailangan na parla bene Italiano ka na kagad. Sinasabi ko po ito hindi dahil sa para palakasin ang inyong loob kayo na mga bagong dating dito sa Italia, kundi sinasabi ko po ito dahil ito ang aking nakikita sa mga katrabaho ng aking asawa. May mga bagong dating dito sa Italy na pinitisyon ng asawa, tapos antimano nakapasok agad sa empresa na pinagtatrabahuan niya, which is hindi din naman parla bene Italiano. So kaya huwag kayong mawawalan ng lakas ng loob na mag-apply sa mga empresa o saan mang agency dahil kayo ay may mga dokumento. Ang isa pang paraan ay yung tinatawag natin sa Pilipinas na socializing. Ito yung pakikisalamuhan natin sa ibang tao kahit hindi natin kakilala o pakikipag-usap natin sa kanila. Nangyayari ito tuwing parkuhan na tinatawag dito sa Italy, lalo-lalo na dito sa Milano, no? May mga parke dito na ginagawang parang tagpuan ng mga Pilipino. Doon sila nagpapalipas ng oras. Mga nagtitinda, mga nagbabaraha, mga nagsusugal. Sabihin na natin na ganon. At doon, maraming Pilipino, mga may hawak na trabaho, pwede ka rin makakuha doon ng trabaho sa kanila. Sa tuwing sasapit ang buwan ng June hanggang September, yan ang tinatawag na parkuhan dito sa Milano. At napakaraming Pilipino ang nagpupuntahan diyan upang tumambay, kumain, at magsugal na rin. At sa mga Pilipino na nagpupuntahan diyan, may mga hawak yan ng mga trabaho, karamihan sa kanila.
Kalimitang iniaalok ng mga kababayan natin na nagpaparko ay ang pagiging tata o babysitter, caregiver at house cleaner. Yan ang makikita ninyong trabaho pagka diyan kayo maghanap sa mga nagpaparko na yan. Meron din siguro na mga nagtatrabaho sa pabrika pero bihira. Kaya kung kayo ay bagong dating dito sa Italia, total may dokumento naman kayo galing Decreto Plusi, apply kagad kayo ng apply sa mga agency na makikita ninyo kung saan man kayo malapit. Huwag kayong matakot sa mga kesyo hindi kayo nakakapagsalita ng Italyano, hindi kayo nakakaintindi ng Italyano. Dahil hindi lahat ng agency pare-pareho. May mga agency na mas gusto nila ang trabador nila puro Pilipino. Katunayan doon sa agency na napasukan ng asawa ko, karamihan Pilipino. Kukunti yung ibang lahi at lalong kukunti ang mga Italyano. Kaya kung sakali na kayong mga baguhan dito sa Italia ay mag-a-apply sa mga agency, mas piliin nyo pa rin na makakatrabaho nyo o makakasama nyo sa trabaho ay ang mga Pilipino para kayo ay may guide. O kung meron man kayong hindi naiintindihan sa sinabi ng inyong kasamahan sa trabaho, pwede niyang i-translate sa inyo. Mas maganda pa rin yung kapwa nyo Pilipino ang inyong kasama sa trabaho. Alisin nyo sa inyong isipan yung mga posible na kayo ay siraan kasi Pilipino. Ganoon naman ang mga Pilipino nagsisiraan. Pagkakatalikod mo, sisiraan ka sa kapo. Mga sip-sip, ganyan. Alisin nyo na muna yun sa inyong sarili. Ang isipin nyo, makapasok kayo sa trabaho, may nagbabayad ng inyong contributi. Kasi yung mga paninira sa kapwa, matik na yan sa mga Pilipino Pagalingan blues. Uso yan dito. Kahit naman saan lugar, uso yan. Kahit nga sa Pilipinas, uso yan Yung sumipsip sa mas mataas ang katungkulan. At hindi lahat na nakarating dito sa Italia ay marunong na kagad sa ganong klaseng gawain, sa ganong klaseng trabaho. Dadaan ka sa training, sasamahan ka ng isang marunong na, ite-train ka muna ng ilang araw bago ka alpasan mag-isa. So mga kababayan, kung ang video na to ay nakatulong sa inyo kahit konti, paki-like at paki-share na rin at mag-subscribe na rin kayo para sa mga susunod pang mga vlogs. Maraming salamat sa inyo.